Dito po sa Bicol Region, hindi lang po Mount Mayon ang makikita nyong bulkan. Yan, makikita nyo rin po yung Bulusan Volcano. Isa din po yan sa active volcano dito sa Bicol Region. Ito yung maganda sa probinsya ng Sorsogon, dito po sa bayan ng Matnog. Kalsada pa lang, solve na solve na. Sulit na yung ginagawa ninyong biyahe dahil nga sa ganda ng tanawin na makikita nyo rito. Malawak na pala yan. Tapos ang gaganda ng mga kabundukan, ang kakapal ng mga puno na makikita nyo sa mga natatayugan na kabundukan dito sa Matnog, Sorsogon. Ang una po natin pupuntahan dito sa probinsya ng Sorsogon ay yung tinatawag nilang Bulusan Lake. Nandito na po tayo sa bayan ng Irosin. So kaliwa tayo dito papuntang Bulusan Lake. Ito po yung pinaka-town proper dito sa Irosin, Sorsogon. Irosin Plaza. Ito yung pinaka-market nila. Grabe yung kapal ng puno ng nyug na makikita nyo dito. Mas malapit nating nakikita rito yung Bulusan Volcano. Ganda. Kung mapapansin po natin yung pinakataas niyan, yung pinakabunganga ng bulkan ay umuusok. Bulusan Lake, turn left 300 meters. Okay, malapit na tayo. 300 meters na lang, mararating na natin ang Bulusan Lake. Napakalupit ng kurbadahan dito. Mag-e-enjoy kayo mag-rides dito. Wow. Presko yung panahon dito. Kahit trek ang araw. Dahil nga makapal yung mga punong kahoy sa gilid ng kalsada. So mula dito sa mismong pinaka-arko ay 1.7 kilometers pa yung mamotorin natin papasok dito dun sa mismong pinaka-Bulusan Lake. Teka, meron yata tayong kailangang magre-register po sa baba entrance. Sige sir. So kailangan nating bumaba dito, sabi nung bantay, para magpa-register. At meron tayong babayaran na entrance fee. So, ang entrance fee natin dito ay 50 pesos per head. At meron din tayong babayaran dito na shuttle service, 35 pesos per head. Kapag po kayo ay pupunta rito sa Bulusan Lake, meron pong shuttle service na maghahatid sa inyo sa mismong lake. Since tayo po ay nakamotor, nagpaalam po tayo sa management kung pwede na motor yung gagamitin natin papunta roon sa pinaka-lake. At yun, buti na lang pumayag sila. Pero magbabayad pa rin po tayo ng shuttle service. Meron din tayong babayaran dito na environmental fee na 10 pesos. At kailangan din magbayad sa tour guide ng 150 pesos
good for 1 hour. So yun po yung mga babayaran nyo dito kapag kayo ay pupunta sa Bulusan Lake. Ito yung mga shuttle service na sasakyan nyo rito kapag po kayo ay walang dalang motor or kung kayo po ay mga naka 4 wheels. Grabe oh, tingnan yung mga puno na makikita nyo rito. Sabi ng tour guide natin, yung mga puno na makikita dito sa kagubatan, itong dinadaanan natin patungo doon sa mismong pinakabulusan lake, ito daw ay mga centennial tree. Tingnan nyo naman kung gaano katataas at kung gaano kalalaki. Ilang tao kaya ang aakap doon para lang masakop yung ganong kalaking puno. Okay, dito na tayo. Yan, welcome Bulusan Lake. Ang Bulusan Lake ay isang tanyag na atraksyong pang turista na matatagpuan sa bayan ng Bulusan, lalawigan ng Sorsogon. Kilala ang Bulusan Lake para sa matahimik at magandang kapaligiran nito na napapalibutan ng malalagong halaman at nagtataas ang mga puno. Ito ay isang magandang lawa na matatagpuan sa paanan ng Mount Bulusan, isang aktibong bulkan sa probinsya ng Sorsogon. Ang Bulusan Lake ay itinuring na isa sa pinakamahalagang lawa sa probinsya dahil ito ay nagsisilbing catchment basin para sa mga nakapaligid na kagubatan. Ito rin ay isang mahalagang pinagkukunan ng tubig para sa pagbuo ng kuryente sa irigasyon at paggamit sa tahanan. Siguradong mag-e-enjoy ang mga bibisita sa Bulusan Lake dahil sa iba't ibang aktibidad dito tulad ng boating, fishing at camping. Ang Bulusan Lake ay isang dapat puntahan na destinasyon para sa naghahanap ng payapang lugar at outdoor adventure sa Sorsogon. Okay, ang Bulusan Lake po, dating ilog po siya. Natrap lang dito, nag-erosion siya kaya natrap po dito, naging Bulusan Lake po siya. Tapos yung lalim po niya nasa 78 feet, tapos yung lawak po niya nasa 16.42 hectares. Tapos ang tubig po nito galing po sa rainforest. Kahit anong lakas po ng ulan, di po ito nag-overflow kasi may exit din po siya sa gilid ng lupa dumadaan papunta po sa Bulusan River, Bayugin Falls, Nasipit Spring. Tsaka yung iniinom po namin na tubig sa Bulusan Town proper, dito po galing. Kaya bawal po dito ang motorized bangka dito po sa Bulusan Lake. Lahat po dito, disagwan lang. Base po sa pagsusuri po ng Oxford University noong 2014, pumunta sila dito para suriin yung Bulusan. Nasa 2,300 years BC po yung Bulusan Lake, ang edad niya. Bawal maligo dito. Bawal po sa turista. Sa locals po, pwede po. Kasi marami pong pwedeng kahoy dyan na mapuntugan o makatusok. Pero sa locals po, kabisado na po yung Bulusan Lake. Kaya nakakaligo po sila. Yung kayak, 100 per head po, dalawahan po sila. Tapos yung longboat naman po, 600, 5 po ang sakay, may taga-paddle na po. Tapos yun naman pong balsa, yung lowest price po niya, 500. Tapos yung pinaka-highest price niya, maramihan, 1-2 po. Kaya pasalamat tayo sa ating tour guide, si Kuya Donel, nabigyan tayo ng mga impormasyon about dito sa Bulusan Lake. Dito sa mismong pinakalabas, itong Bulusan Volcano National Park ay mayroong tindahan. At si Nanay, nakita natin na meron siyang binabalatan. May ano po yan? Pili. Ito pala yung pili nuts. So ganyan pala yung pagbukas niyan. Kailangan ng itak. Tapos yung pinaka nuts niya nandun sa mismong pinakaloob. Oh, ito na. Oo. So kahit hindi po siya iluto, okay lang pong kainin? Hindi ito yung luto dahil dilaw. Alin yung luto? Yung itim. Oh. May pwede po matikman? O yun, binibigay ko na yan sa inyo. Sige po. So yan. Free yan. Patitikimin tayo ni Nanay ng pili nuts. At itong pili nut ay dito lang mismo sa pinakaharap na tindahan niya. Nakatanim yung puno. Yan. Tingnan natin. Sarap. Fresh na fresh. Kailangan lang natin tanggalin yung mismong pinakabalat nito. Yan, para makain natin.
Sarap. Namnam. So first time nating makatikim ng pili nuts. At alam naman natin na dito sa rehiyon ng Bicol, kilalang kilala ang lugar na to sa pagkakaroon ng maraming puno ng pili. So swerte tayo kasi nakita natin si nanay, nag-itak siya ng pili. Kaya tayo ngayon ay nakatikim. Magkano po per kilo ng pili? 50 pesos nga yung may balat. 50 pesos po yung may balat. Yun po yung mga maiitim na. Oo. Yung Okay. yung shell 85. Yun po yung tanggal na sa mismo pinakabalat. Tapos, piniplavor ito sa pulburon. Yung may Okay. tindahan ako na pulburon. May tinitinda daw si nanay dito na pulburon, Ang flavor pili. flavored daw ng pili nuts. So mamaya bibili tayo. Ito naman yung binebenta ni nanay dito na pulburon na flavored ng pili nuts. Tikman natin. Magkano po ito, Nay? 5 piso. 5 piso. So kailan po gumagawa nito, Nay? Hindi, pamangkin ko. Upamangkin niyo po. Sarap. Sarap ng pulburon. So ibig sabihin, isang ganito po, magkano? 120. 120. Okay, Nay. Pabili po ako ng isang ganito. Pagkatapos nating marating ang Bulusan Lake National Park dito po sa Bulusan, Sorsogon, ngayon naman po ay pupunta tayo sa Dangkalan Beach dito pa rin po sa Bulusan, Sorsogon. Mga 6 kilometers away lang yung layo ng beach na pupuntahan natin mula doon sa Bulusan National Park. Kami nakatambay dito. Wow. Dito sa pinakataas, matatanaw yung malawak na karagatan dito sa Bulusan, Sorsogon. So doon sa pinakababa, andun yung mga beach na pwede nyo puntahan. Wow, solid oh. Mula doon sa taas, ayan, nakababa na tayo. Ito yung coastal road. Ano kaya makapunta doon? Ayun, may daan. Puntahan natin. Ayan, right turn tayo dito. May entrance fee 40 pesos sa adult at 30 pesos naman sa children. Hello po, good afternoon. Okay, so narating na natin itong Dangkalan Beach dito po sa bayan ng Bulusan, Sorsogon. So magbayad lang tayo dito ng 40 pesos para sa entrance fee para makapasok tayo. Ang ganda ng tambayan nila dito. Hanap lang tayo ng pwesto. Palipad tayo ng drone dito. Ito ang Dangkalan Beach na matatagpuan sa bayan ng Bulusan, lalawigan ng Sorsogon. Kilala ito sa malinis na puting buhangin, malinaw na turquoise na tubig, at mga nakakamanghang tanawin ng mga kalapit na isla at mga bundok. Ang dalampasigan ay napapaligiran ng luntiang mga bakawan sa baybayin na nagdaragdag sa natural nitong kagandahan at nagbibigay ng tahimik at nakaka-relax na kapaligiran. Marami ding mga aktibidad na pwedeng gawin dito tulad ng beach volleyball, snorkeling, scuba diving, at simpleng paglalakad sa baybayin. Ang kalmado at mababaw na tubig ay ligtas para sa mga pamilyang may mga anak at masiyahan sa paglangoy sa dagat. Ito ay isang magandang lugar para sa mahilig sa beach at mahilig sa kalikasan upang magpahinga at tamasain ang kagandahan ng baybayin ng Sorsogon. Kaya kung naghahanap ka ng isang tahimik at magandang destinasyon, dapat mong puntahan ang Dangkalan Beach.
Mukhang nagkaroon ng tournament dito. Provincial Beach Volleyball Tournament. Lawak. Ang daming naliligo. Ang kagandahan dito, hindi malakas ang alon. Kalmado lang yung dagat. Kaya mag-enjoy kayong maligo dito. Tapos ang ganda ng paligid. Ang sarap sanang tumambay dito, kaso kapos na tayo sa oras. Kailangan na nating bumaba papuntang probinsya ng Albay. So pinakita ko lang sa inyo ito para pag kayo ay nagawi dito sa Sorsogon, meron na po kayong idea kung saang mga lugar kayo pwedeng pumunta para masilip nyo po yung ganda ng probinsya ng Sorsogon. Iba din ang ganda na ang probinsya ng Sorsogon. Wow. May makikita pa kayo dito na hagdan-hagdan pala yan. Meron tayong dadaanan dito na isang lumang simbahan dito sa parte ng Barcelona. Ito. Okay. Ito pala yung pinaka lumang simbahan dito. Wow. Ito ang Old Barcelona Church o kilala din sa tawag na St. Joseph the Worker Parish Church. Isang makasaysayang simbahan na matatagpuan sa munisipalidad ng Barcelona, lalawigan ng Sorsogon. Isa ito sa pinakamatandang simbahan na makikita sa rehiyon ng Bicol na itinayo noong panahon pa ng kolonyal na Espanyol. Ang arkitektura ng simbahan ay pinaghalong Gothic at neoclassical na mga estilo. Ang lumang simbahan ng Barcelona, Sorsogon ay hindi lamang isang kaakit-akit na istruktura, kundi isang simbolo din ng relihiyosong kahalagahan ng kultura at kasaysayan ng bayan ng Barcelona, Sorsogon. Tingnan nyo yung itsura ng simbahan dito, talagang luma na. At ang kagandahan, na preserve nila yung ganitong klaseng itsura ng simbahan sa tagal ng panahon. Ito yung ruins. Ito pala yung La Presidencia Ruins. Itinayo daw ito noong 1800s pa, noong panahon ng Spanish Colonial. Wow. At gawa ito sa mga stone sea corals. Ito yung coastal na makikita nyo sa harap ng simbahan. Ang dami ding mga lokal dito, naliligo. Sa mga ganitong oras, malamig. Masarap tumambay dito sa lugar na to. Okay, dito na tayo ngayon sa Sorsogon City. Puntahan na natin yung coastal dito. Ito ang Sorsogon City Coastal Road, isang pangunahing proyektong infrastruktura sa lalawigan ng Sorsogon. Ito ay isang road network na dumadaan sa mga baybayin ng Sorsogon Bay na nag-uugnay sa iba't ibang bayan at barangay ng lalawigan.
Ang 4-lane coastal road na ito ay may kabuuang haba na 5.52 kilometers at nagbigay ng mas mahusay na accessibility at connectivity para sa mga residente ng Sorsogon City at mga kalapit na lugar nito. Inaasahang mapapabuti nito ang kahusayan sa transportasyong itaguyod ng turismo at mapadali ang pag-unlad ng ekonomiya ng lalawigan. Bukod sa nagsilbitong ruta ng transportasyon, naging isang atraksyon din ito sa lungsod ng Sorsogon dahil sa ganda at nakaka-relax na tanawin ng karagatan. Napakalawak nitong coastal na to dito sa Sorsogon. Makikita mo na talagang okay pumasyal dito, okay tumambay. Ang dami yung nakikita ng mga nagja-jogging, mga nagra-running, ng mga lokal dito. Mai-enjoy mo ang maglakad, mamasyal, tumambay dahil ang ganda ng lugar. Time check, 8:15 AM at sa mga oras na to ay nagpakita na naman po sa atin ang Daragang Magayon sa ating pagbabalik po dito mula po sa Visayas. Tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda. Subukan nating lumapit pa. Andito po tayo ngayon sa tinatawag nilang Tamauyan. May nakita tayo rito na rebulto. Tapos dito tanaw na tanaw ang ganda ng Mount Mayon o ang Daragang Magayon. Lapitan natin itong mismong pinaka rebulto. Okay, runabout pala to. Jesus Salceda Senior Street. Ito, ganda ng spot na to dito. Siguro kapag umagang-umaga at pahapon, ang dami sigurong tao dito. Ayun yung makikita nyo, isang rebultong malaki. Our Mother of Salvation. At sa gabi po, kitang-kita yung paglabas ng lava sa mismong pinaka bunga nga po ng Mount Mayon, sa mismong pinaka-crater. Sa ngayon po kasi maliwanag kaya hindi natin nakikita yung baga, pero talagang patuloy po yung pag-usok. Majestic Mayon. At ngayon talagang makikita nyo na active yung Mount Mayon sa paglabas ng lava. Grabe yung usok ko. Subukan natin lumapit kahit mga 7 kilometers away dito sa Mount Mayon. Kakilabot. Ito mas malapit na dito. Wow. Today is June 22, 2023, Thursday. At ito po ang mga nagaganap ngayon sa Mount Mayon.
Meron din kayo makikita rito na quarry, oh. Yan. Sila yung kumukuha ng mga volcanic sand. At makikita nyo rito, ang dami ng volcanic sand sa gilid na nagawa nila. Ready na to para i-deliver kung saang lugar man. Magkabila ang quarry na makikita nyo dito. Yan, kasalukuyan silang gumagawa. Sinasalin sa mga dump truck yung buhangin, no, na nagawa nila. So sa kabila ng pinsala na naibibigay ng Mount Mayon sa tuwing ito ay sasabog, ay mayroon ding magandang naidudulot dahil yung lava o yung volcanic sand ay napapakinabangan nila. Okay, ito pala yung tinatawag na Duterte's Highway, sabi nung kasama natin na si J-Boss. At kapag daw ito ay natapos na, itong kalsadang ito ay iikot sa Mount Mayon at dudugtong sa Kamalig Bypass. So subukan nating baybayin. Grabe ang lapad. Tapos dito sa mismong Duterte's Highway ay mas malapitang makikita ang Mount Mayon. So sabi ni J-Boss, mga nasa 6 kilometers pa lang daw yung nagagawa sa Duterte's Highway dito po sa Legazpi, Albay. Kapag natapos itong Duterte's Highway, grabe, napakagandang kalsada nito dito sa Legazpi. Dahil tanaw na tanaw ang buong ganda ng Mount Mayon. Nakakalungkot lang isipin na yung mga residente dito, yung mga nasa danger zone, yung nakalikas na, ay talagang naapektuhan dahil nga po sa posibleng pagputok muli ng Mount Mayon. Meron ditong spot. Ako, Bicol Road, Mount Mayon, Circum. Meron kayo makikitang ganito dito. Tapos yan, maganda yung spot na to para magpa-picture kapag okay na ulit ang turismo dito sa Bicol. Kaya sana matapos na rin itong pagsubok na dinaranas ng mga residente dito. Puntahan naman natin ngayon yung Gali. Makikita daw natin doon yung mga bato o yung mga buhangin na ibinuga ng Mount Mayon noong mga nakaraang pagsabog nito. Kung makikita nyo yung mga buhangin dito sa kalsada, kulay itim, yan pala ay volcanic sand. Kahit yung mga buhangin sa karagatan dito sa Albay
Kaya pala ganun ang kulay itim. Yung pala ay volcanic sand. Dito tayo sa kanan. Ang daming volcanic sand dito sa kalsada. Madulas. Time check 9:45 AM. At ngayon, kasalukuyang unti-unting binabalot na ulit ng makapal na ulap ang Mount Mayon. Rough road ay dinadaanan natin. Eto. Ito na yung pinaka-gali. Okay, so ito yung lugar kung saan makikita natin yung mga ibinugang bato o buhangin ng bulkang Mayon nung mga nakaraang pagputok nito. So napapalibutan pala ng maraming gali itong Mount Mayon. So itong nakikita natin na mga bitak-bitak na lupa at malalaking bato, ang tawag daw dito ay gali. At itong lugar kung nasaan tayo, part din to ng gali na nakapaikot sa Mount Mayon. At makikita nyo yung pinsala na iniwan nito sa mga nagdaang pagputok ng Mount Mayon. At makapal yung buhangin na makikita nyo rito, yung volcanic sand. So meron tayong off-road gaming. Try nating bumaba para mas makita natin ang malapitan. Ang dulas. Lalaki ng mga bato. Andito na po tayo ngayon sa mismong pinakagali. So yung nakikita po natin na mga itim na buhangin, ito po ay lava. Sobrang laking mga bato ang makikita nyo rito at napakarami. Imagine, ganito kalaking bato ang binubuga ng Mount Mayon sa tuwing ito po ay sasabog. Kaya talagang kailangang lumikas ang mga residente na malapit po dito sa Mount Mayon. Kasama po natin ngayon si J-Boss at tanongin natin si kaibigan kung ano yung mga na-experience o kung ano yung mga sign na posibleng nalalapit na yung pagsabog ng Mount Mayon. Okay, yung isa sa mga indication na sasabog ang bulkang Mayon, kapag namamagana yung bunganga, yung sa top part ng bulkan, kapag namamagana yan, nakikita yan, na-observe yan ng PHIVOLCS, and then nagtataas na sila ng alert level. Yung mga tao naman dito, medyo kabisado na nila yung ugali ng bulkan.
Sabi ng matatanda noon, kapag bumababa na yung mga hayop, mga ahas, mga kung ano-ano pang mga hayop, pag bumababa na yan, kasi umiinit na sa taas, yan na yung mga indication na pwedeng sumabog yung bulkan. Minsan naman ay wala siyang, kahit anong indication, bigla na lang yan sasabog, bigla na lang. So, usually naman, hindi naman umaabot agad sa 6 kilometers yung ano niya, yung mga hazardous materials niya. Kagaya nito, nandyan pa lang siya sa 2.5 kilometers galing sa crater. So usually hindi siya agad pumupunta dito sa ganito kalayo. Ito, nasa boundary pa tayo ng 6 kilometers radius permanent danger zone. Paikot yan sa Mayon. So ito, ang lugar na to, safe pa to. So kahit sumabog ng bigla yung bulkan, hindi pa tayo ganun kadelikado. Pero iniiwasan natin na pumunta dito yung mga residente, kasi may mga taniman sila dyan sa loob. Iniiwasan natin silang pumasok dyan kasi yun nga, baka anytime sumabog yung bulkan. Lalo ngayon, alert level 3. Oo. Ito, may indication tayo na sasabog siya. So, yan, iingat yung mga tao na nandito, kaya pinag-i-evacuate na sila. So saka talaga nakikita natin habang nagmumotor tayo papunta at palapit sa Mount Mayon, nakikita natin talaga na namumula na yung pinaka-crater ng Mount Mayon, no? Kaya anytime talagang pwedeng Anytime sumabog, pwede, no? oo. So sa pagsabog ng Mount Mayon, gaano kataas yung usok o yung lava na binubugan nito? Kapag mga bigla ang pagsabog, usually umabot to ng 4 to 5 kilometers pataas. Oh, grabe. Yung ash. Yan. Tapos depende pa sa ihip ng hangin, pwedeng papunta yan ng bayan ng Legazpi, papunta ng Ginubatan, or papunta ng Tabaco. Depende sa panahon kung saan papunta yung hangin. Usually, yung mga naabutan ko, papunta yan ng Ginubatan. Sila yung talagang na-ashfall. Na-experience ko dati, way back 2001, papunta dito sa Legazpi, yung ashfall. Talagang ano siya, suspended lahat ng klase. Ang maganda naman dito sa Bulkang Mayon kasi dahil sa kadalasan siyang sumasabog, madalas yung pagsabog niya, hindi naiipon yung pressure ng magma sa ilalim ng bulkan. Kaya pag sumasabog siya, hindi siya kagaya ng Taal na sobrang laki ng pagsabog kasi dami ng pressure. Masasabi natin okay ito na naglalava flow siya kasi wala siyang pressure, nakakalabas yung pressure ng bulkan. May idea ka ba kung tuwing kailan sumasabog ang Mount Mayon? Usually, based sa experience namin dito, 5 to 10 years yan yung ano niya, interval niya. So kailan yung last na sumabog ang Mount Mayon? Last niya ay nung 2018. 2018, so ngayon ay 2023. 5 years na? 5 years yun, apo. Okay. So, ito yung mga past eruptions. Ngayon, ang nilalabas ng Mayon, ganito din mismo. Pwedeng mas malalaki pa, hindi namin nakikita kasi nandiyan sa taas. So ibig sabihin, yung mga inalabas niya ngayon, posibleng bababa pa dito yan? Sa mga... Possible yan pumunta dito kapag malakas yung ulan, kapag minsan may kapag bumagyo, saka lang yan bababa dito. Kagaya nung 2006 na bagyong Reming yun, madaming deposit ng ganito sa taas. So dahil nga sa bagyo, bumagsak na dito, bumaba. Okay. Isang nawala sa mapa dyan sa parating ng Santo Domingo or sa Padang tinatawag. Okay. Barangay Padang. Nawala yung isang community doon, natabunan ng ganito kalalaki. Mas malalaki pa dito, nawala yung mga bahay. Okay. So maliban sa eruption, ang hazard ng bulkan ay kapag gumagasa yung mga ganitong kalalaking bato at yung mga ganito kadaming buhangin, kapag bumabayan sa bulkan, yun yung isa sa hazard ng bulkan. So talaga yun yung kinakatakutan ng mga residente rito, no? So yan, maraming salamat kay J-Boss sa mga info na binigay sa atin. Kaibigan natin, isang motovlogger. Yan, subscribe nyo po yung channel niya. Silipin nyo din po yung YouTube and Facebook ni J-Boss. Kasama natin sa pagpapakilala ng ganda ng Pilipinas gamit ang motorsiklo. Thank you, bro. Yeah, thank you din.
Meron lang ako napansin dito habang nasa daan tayo, nasa biyahe. Meron ditong bukal na tubig na nagmumula doon sa kabundukan. Tapos meron silang ginawang pool. Wow, tuloy-tuloy yung daloy ng tubig. Ang lakas. Sagana sa tubig na bukal dito. Galing. Dito na rin kayo naglilinis ng motor saka naliligo. Wow, galing ah. Yan yung mga lokal dito, makikita mo naglilinis sila ng motor, naliligo. Dahil tuloy-tuloy yung tubig na dumadaloy. Ayun o, lakas ng labas ng tubig. Dito na rin sila naglalaba. Tapos meron silang ginawang cottages dito. Galing. Dito po yan sa parte ng Tiwi Albay. Diba sobrang solid nung ganon. Wala silang binabayaran na tubig every month. Sarap din sa pakiramdam yung mapupunta ka sa mga ganitong klaseng probinsya, makikita mo yung buhay nila. At yung ganito kagandang tanawin. Grabe yung coastal dito. Gaano kalupit mag-rides kapag ganito yung dinadaanan mo. Nagmumotor ka sa mga twisties na kalsada, magandang mga kabundukan yung makikita mo rito habang nagmumotor ka. At yung the best is yung coastal na dinadaanan natin. Ito yung mga kabahayan dito na makikita ninyo. Isang simple at payak na buhay ng mga lokal dito. Yung mga lokal dito, masayang masaya naglalaro ng basketball. Ganda ng lugar nila. Welcome Province of Camarines Sur. Okay, ito yung pinaka welcome arch nila dito. At andito na tayo ngayon sa probinsya ng Camarines Sur. Karamoan, Naga, Nato, dire-diretso lang tayo. Meron na ding bakas ng landslide dito. Grabe ang taas ng bundok. Makita mo yung mga nagbagsakan ng malalaking bato sa gilid ng kalsada. Ito yung mga bato na natabas dun sa bundok. Sobrang taas natin. Mula doon sa pinakababa ng karagatan, dumadaan tayo sa mountain pass. Para din Cordillera yung daan na to. Ang pagkakaiba lang, yung pinakailalim o yung pinakabangin ng bundok na to ay dagat. Woo! Ganda. Welcome to Partido Rivera, Pride of Patitinan. Time check 6:22. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Nakarating tayo ng Patitinan. Wow. Tingnan nyo naman, ang ganda ng tanawin. Kasalukuyan ng bumababa ang haring araw. Sayang, di natin inabutan to ng maliwanag.
Ganoon talaga, minsan nagkakaroon ng aberya, hindi natin inaasahan. Wala namang may kagustuhan nun. Pero grabe, napakaganda ng lugar na to. Napakasolid nung backdoor na to papuntang si Roma. Inabutan na po tayo ng dilim kahapon at dito na tayo nakapag-stay or nakapag-overnight stay sa bayan po ng Tinambak, Camarines Sur. Kaya tara na po sa si Roma. Let's go! Ito may signage. Si Roma, right turn. Okay, dito tayo. Ang ganda rin ng kalsada rito. Napapalibutan din ng napakaraming matatayog na puno ng nyog sa paligid. Mag-e-enjoy din po kayo mag-rides dito. Ang lamig sa mata ng kapaligiran, berdeng berde. Ang daming puno. Maganda panahon. Welcome San Roque proper. Barangay San Roque. Dito pa rin tayo sa bayan ng Tinambak, Camarines Sur. Bibihira lang din yung mga motorista na makakasalubong mo dito. Meron ding mga downhill na kurbada. Wow! Meron daw ipapatikim sa atin si Kapo dito na tuba juice. Dito po sa bayan ng Tinambak. Dito ba yung sinasabi mong tuba juice? Oo, yung shot tayo, Kapo. Ano, kahit tirik ang araw, ready ka ba mag-shot? Ay, syempre naman. Shot na tayo, so tikman mo tong tuba nila dito. Okay. At dahil nga po napakaraming puno ng nyog dito sa Camarines Sur, dito po sa bayan ng Tinambak, kaya po meron ditong mabibili o maiinom na tuba juice. So tikman natin. Okay, ito yung tuba juice na tinatawag nila dito. 1 litro, halagang 50 pesos ay magkakaroon na kayo ng tuba juice. So hindi siya yung alam natin na tuba na nakakalasing. Lasa. Ang lasa niya, buko juice, maasim, na parang may pagkanata de coco. Ganun, masarap. Cleansing daw to, nakakagamot din. Coco sap juice, tuba juice. So kung madadaan po kayo dito sa Barangay San Ramon, dito po sa bayan ng Tinambak, Camarines Sur, yan, pwede po kayong bumili ng tuba juice, coco sap juice, yan. Ayos na ayos sa mainit na panahon. Nakaka-refresh. Yung kulay ng lupa dito sa mga kabundukan, kulay pula. Ayan oh.
Okay, dito na tayo sa bayan ng Siruma. Kapag bumaba tayo dito, andito yung mga beaches na pwede ninyong puntahan. Yan, may mga signage dito, may mga tarpaulin dito. Mamimili na lang kayo kung saang beach resort ninyo gustong pumunta. Pero pumunta muna tayo dito, paakyat. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang kalangitan. Asul na asul, maaliwalas, ang ganda ng ulap. Habang tayo ay nagra-rides, ganito kagandang tanawin, malawak na tanawin, makapal na talahib sa gilid, tapos punong-puno ng mga puno ng nyog sa bawat gilid. Oh, grabe. Meron tayong pupuntahan dito sa bayan ng Siruma. Isang spot, mayroong magandang overlooking. Yan, nakikita nyo po itong mga kabundukan, itong mga rolling hills na nababalutan ng napakagandang damo. Diyan po tayo pupunta. Susubukan natin pumunta dun sa mismong pinakataas para makita natin yung buong lawak ng kagandahan ng mga rolling hills dito sa Siruma. Okay, pataas na tayo ng pataas. Woo! Yeah! Wow! Dito sa pinakataas, yung tanawin na makikita ninyo, mga rolling hills, tapos Pacific Ocean. Grabe, asul na asul. Nagre-reflect yung kulay ng asul na kalangitan sa malawak na karagatan dito. Ayun, ito pala yung Rizal Park. Dito sa mismong pinakataas ng napakagandang overlooking. Welcome to Rizal Park. Yan. Owned and managed by the local government unit of Siruma. Dito po yan sa Barangay Poblacion Siruma, Camarines Sur. Okay, pasok tayo. Tingnan natin yung tanawin dun sa pinakataas. Ito yung nakikita ko na pinakamataas sa bahagi dito eh. Yun. Wow. Para tayo nakasakay sa drone. Meron tambayan dito. Pwede kayo maupo habang pinagmamasdan yung magandang tanawin dito. Doon sa mismong pinakagitna, yan, merong rebulto ni Dr. Jose Rizal. I love Siruma. Yan, meron kayong madadaanan dito. I love Siruma. Yung view, napakalawak na karagatan, asul na asul, Pacific Ocean.
Okay, dahil tanghalian na, kakain muna tayo dito sa kaibigan ni Kapo. Dito sa parte ng Seroma. Yan, merong restaurant dito. Matadaanan nyo lang along the way. At masarap yung kinalas dito, sabi ni Kapo. So, tikman natin. So para magkaroon po kayo ng idea kung saan kayo kakain, kung sakaling mapunta po kayo dito sa bayan ng Seroma. Ang sahog ng kinalas ay baka, may chicharon, may itlog. At yung sabaw na ginamit dito ay yung pinagpakuluan nung pinakalaman at buto ng baka, kaya malinamnam talaga. Sana pag nagawi kayo dito sa probinsya ng Camarines Sur, yan, sa mga bayan-bayan ng probinsyang ito, makakabili po kayo o makakatikim kayo ng kinalas. Sarap. Okay, pagkatapos natin makakain, diretso na tayo sa M Veranda. Ayan. Ito yung sweet spot nila Kapo dito sa lugar ng Seroma. Doon tayo mag-overnight stay. At doon pa natin i-explore ang bayan ng Seroma. Sabi ni Kapo, meron tayong dadaanan dito na rough road o off-road. Tingnan natin kung gaano kalupit yun. Right turn tayo dito. Ang dami ng mga resorts na pwede nyo pagpilian dito. Ganda ng kalsada, diretsong diretso. Ito yung mga lugar sa probinsya na talaga namang masarap magmotor. Yung wala ka halos nakakasalubong, yung kayo lang yung nagmumotor. Palit ng palit yung kalsada na dinadaanan natin. Pero kasya naman ang 4 wheels dito. Ito pong bayan ng Seroma ay isa po ito sa pinakadulong bahagi ng probinsya ng Camarines Sur. Kaya po kung mapapansin ninyo, yung lugar ay liblib, maraming puno. Yan, malapad na kalsada ulit yung dinadaanan natin. Talahiban. Meron din tayong iilan ng mga bahay na nadadaanan. Payapang payapa sa lugar na to. Paraiso din ang lugar ng Seroma. Ito na yung katapusan ng sementadong kalsada at ito na yung rough road na dadaanan natin. So off-road gaming na ulit tayo. Exciting to. So paano ba yan, Kapo? Dito na nag-uumpisa, naputol na yung kalsada. Ibig sabihin yan, Adventure. so ready ka na? Alright, let's go. Tara, at umpisahan na natin to. So let's go na, adventure time. Woo! Adventure dito sa Seroma. Ito yung mga gustong gusto nating pinupuntahan. Yung mga ganitong rough road, magandang tanawin. Yung mas nakaka-challenge na daan. Dito sa rough road, mukhang negative pa to sa mga kotse. Sa mga 4x4 pick up,
Yan, kayang-kaya. Dahil ganito yung kondisyon na dadaanan nyo dito. Yan, bukod sa rough road, may mga putik, nadadaanan, may mga hukay na kapag umuulan, naiipon yung tubig. Wow. Eto, mas malalim yung hukay. Solid to. Oop. Grabe to. Lalim ng tubig na yan. Pero kung ganito kaganda naman yung tanawin na makikita mo kahit off-road, papasukin natin yan. Woo! Ang lalim na ito. So iiwasan natin yan. Whoop, 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 whoop. Yow! Woo! Yung mga ganitong klaseng daan, mahirapan ka sa una, pagpapawisan ka, andyan yung delikado. Pero kapalit ito, yung naghihintay sa atin na napakagandang tanawin. Magandang karagatan ng Siroma. Yun ang pupuntahan natin. Ito na yung mga bato. Whoop! Solid. Whoop. Apat yung daan. Saan tayo dadaan dito, Kapo? Apat to. Oo, ito na yung level 2. Level 2. Level 2, kung napansin mo yung isa, level 1 yun, tatlong naging daan. Pero isa lang yung patutunguhan dito. Kita mo naman, 4. So pwede kang malubog, pwede kang mabato, Okay. at pwede kang mabalahaw. Alright. Saan tayo dito? Sa apat. Tayo sa pinaka kanan. Okay, dito tayo dadaan, sabi ni Kapo. So sunod lang tayo kay Kapo dahil kabisado niyo yung lugar na to. Okay. Game. Let's go! Iba't ibang klaseng lubak na daan, may bato, malalim ang hukay, may putik, may uphill, downhill. Yan yung mga posible na daanan natin. Yeah. Ito, mayroong malaking bato sa gilid. Yeah. Hoop. Madami ring malalaking bato, kaya iiwasan natin kasi posibleng sumahid yung ilalim. Okay, may tubig. Whoop. Pataas na pataas. So ito po yung klase ng daan na dadaanan ninyo kapag po kayo pupunta sa Barangay San Ramon, kung saan doon ang ating destinasyon. Dahil doon po yung pwesto ng magandang karagatan dito sa Siroma. Marami na rin po doong mga beach resorts na pwede nyo pagpilian. Yan. Woo! Wow. Imagine 13 days na tayong nagmumotor. Tingnan nyo naman yung kulay ko. Nagiging negro na ako. Dahil sobrang init ng panahon. Pero yung ganitong mga tanawin, kapag nakikita na natin, grabe talaga namang mapapatulala ka. Tapos makikita mo yung rolling hills ng Daldagon. Yung pinakababa niya, pinong mga damo, mga talahib, makikita ninyo. Tapos makakita kayo rito ng kalabaw, baka. Wow. Ang ganda rito. Ang ganda ng Pilipinas. Woo!
Maswerte tayo kasi nakadaan tayo dito nang hindi umuulan. Kaya hindi ganun kaputik. Pero sabi ni Kapo, kapag umuulan, grabe yung daan na to. Talagang hirap yung mga motor or kahit 4x4 kapag dumadaan dito. Yan, ito na tayo sa Barangay San Ramon. Meron na tayong nakikita rito na iilang mga kabahayan. Yeah. Yan, ito may kaprasong kalsada ulit. Sigurado sa mga susunod na taon magiging maayos itong lugar na to. At mas magiging maginhawa yung mga residente nandito sa kanilang daan. Yan yung mga bahay na makikita nyo rito. Ang ganda ng lugar. Sigurado kapag ito naging sementado, dadagsayin to ng maraming mga turista, kahit mga local tourist, sigurado pupuntahan to. Inabot na tayo ng dapit hapon. Time check 6:17 PM. Pagkatapos nating daanan ng off-road, ito, sementadong kalsada na at makikita natin, yan o, may covered court dito, eskwelahan, dito sa Barangay San Ramon. Yun. Dito na tayo sa M. Veranda. Woo! Sa wakas. Ay grabe, nakita ko yung kulay ng buhangin dito. Ang ganda ng kulay oh. Nice. Wow. Ganda ng dagat.